So yung mga kasabong, sa mga may manok na may sipon, may halak, ayun, declogging. Declogging yung solusyon na ginagawa namin. Have mercy on me, a sinner. Magandang araw sa ating lahat mga kasabong. Nandito na tayo sa episode 3 ng ating Sabong Pinas YouTube channel. Ayan. Unang-una syempre, nagpapasalamat kami dahil yung episode 1 at episode 2 in just 1 week. Meron tayong 1,300 na subscriber. Ayan, maraming salamat sa lahat na nag-subscribe, sa lahat na nag-comment, positive comment at negative comment. Okay lang po yan. Kanya-kanya po tayo ng opinion. Ayun mga kasabong, speaking of comment, ayan, naka-receive tayo ng katanungan mula kay Patrick Day Bunto. Ayan, Patrick Day Bunto, salamat sa iyong katanungan. At ang katanungan mo ay pahingi naman ng tips kasi yung dalawa kong kinokondisyon na bagong dating lang. Tapos inihingal na para may halak. Kasi parang natunog yung hininga niya. Ano ang dapat kong igamot para umabot sa November 1 na laban, kinokondisyon ko pa rin siya kahit parang may halak. Ayun mga kasabong. Sad to say pare. Hindi ko ina-advise na ituloy mo yung laban ng November 1. Kasi confirm yan, may halak yan. Kasi pag tinatapik mo yan, natunog yan na ganun, natunog siya. May halak yan. Kaya, susugal mo yung kinokondisyon mo siya habang may nararamdaman siya. Very bad yan. Hindi natin yan sinasuggest sa'yo. Pero, matutulungan kita para magamot mo kung ano man yung nararamdaman ng manok mo, which is yung halak. So yun, parin Patrick, uumpisahan natin ang solusyon sa problema mo sa declogging. Kailangan nating i-declog yung manok mo, i-demo natin mamaya, para yung airways ng lalamon ng ating alaga ay malinis natin. So syempre, hindi ko magagawa yung pagde-demo nang ako lang mag-isa. Kailangan ulit natin tumawag ng ating partner. Teka, nasa ba yung partner natin? Ay, teka, ganito na lang ha. Nani? Omae wa mou shindeiru. Ayun mga kasabong, nandito na, kasama na natin ang ating breeder, hunter na si Alvin Austria. At dala niya yung manok natin na medyo may sipon. Ayan. So ito, may sipon lang. Wala siyang halak. Kasi bihira naman ng magkahalak na dito sa amin. Pero, matanong ako, Gap, bakit may kakahalak ng ating manok? Ano po, minsan sa panahon. Tapos minsan nakakainom yung manok natin ng mga nakakontaminado, lalo na yung mga naiinitan na tubig. Doon po nag-uumpisa yung halak. At saka number 1, hindi po tayo tutok sa alaga natin. Kaya hindi natin alam kung nakakainom na ng kung ano-ano. Kaya kailangan number 1 pa rin, tutukan natin alaga natin. Okay, para makaiwas tayo sa contaminated na inumin. Kasi mamaya tama naman kasi tubig yan, mabilis yan papasukan ng mga microorganisms. Pagka nainom ng ating manok, papasok na sa kanya yung bakterya. Number 1 yan, kahit naman tayong tao pag uminom tayo ng hindi tayo sanay sa ibang tubig. Iba't iba naman ang tubig dito eh. Diba doon sa Manila may mga chlorine. Pag uminom tayo doon, manilibago tayo eh. Tama. Diba? Yung manok, ganun din yan. Para sa tao lang din. So ang pinaka-root na pinag-uusapan natin para hindi magkahalak ang ating manok, tutukan natin yung pag-aalaga sa kanila. Hindi lang basta-basta ang pag-aalaga ng manok kasi lumalaban yun ng patayan. So ayun, ide-demo na natin. So ayun mga kasabong, ide-demo na natin kung paano ang declogging kasama ang handler natin sa Alvin. So ito ang pa-demo natin, kailangan natin siyempre ng gamit. Teka lang, kukuha lang tayo ng gamit ha. Eto na. Ayan, tingnan mo, kasama na natin si Boy. Dito, ang material na Bactidol, gunting, alcohol, bulak at syringe. Ayan. Mga kasabong ito paring Dave. Bactidol, sa Mercury lang naman na bibili to, pang tao to sa ano natin. Ayan, Bactidol. Tapos, ito, alcohol, sa kamay lang to ha, huwag mong papainom. Kung papainom sa manok, sa kamay lang to. Nang magdedeklag para medyo, siyempre, hindi makontaminated yung, kung halimbawa, ipapasok mo sa lalamuna o pandemo natin mamaya, basta malinis ang kamay natin. Ito, alcohol. Ayan, mga kasabong ha, de-demo na natin. Plug na po natin. Ayan. Boy, tubig. Tubig.
Ito po, hilamusan muna natin. Hilamusan. Linisin muna po natin yung kanyang muka. Kasi hindi rin papasok yun ang dami oh. Yan, sipon. Hindi rin papasok yung kanyang imbactidol doon sa loob kasi barado po yan ang sipon. Hindi naman sila nakakasinga no? Oo, Kaya- hindi lang katulad mga tao nakakasinga. Yan. So, baka may naiwang sipon pala sa loob nung may halak niya. Ganun pala pare. Yung Bulak. yan namang halak. Yan ay sipon na hindi makalabas. Para sa tao ay bronco. Yan, halak. Yan. So, natanggal na po natin yung kanyang sipon. Doon din uwi nito pag hindi natin nagawa. Magkakahalak na, magkakasipon pa. Back to the lab syringe. Po yung syringe natin. Wala hong karayom. Walang Tanggalin karayom. ho natin. Huwag po natin lalagyan ng karayom, baka masundot po yung mata. Mas lalo na pong nagkahalak na, nagkasipon pa, bulag pa. Higupin ang syringe natin yung sa takip ng Opo. Yan. So, 0.4 po. 0.4. Tig 0.2, magkabila ang ilong. Kaya medyo dahan-dahan lang para hindi sila So, yun po. Ayun mga sabong. Natanggal na yung sipon niya dito sa ngalangala. Kasi po, nandun po yung sipon. Minsan, yung iba ho, tinataas to. Para dito lumabas yung sipon. Pwede din naman po, pero ang ginagawa ko na lang ngayon, pinapasukan ko ng Bactidol para dito lumabas. Doon ko na lang po susukitin. Mas madali ho. Kasi pag dito, nadugo. Nakakawawa po yung manok. So, ito ho, para Ito. malinis. Gunting. Kung may halak, malilinis ho yung kanyang airway sa lalamunan. So yung gunting ho natin, Kita ba? Kita ang gunting? hindi ho masyado matilos yung dulo para hindi sundot. So ito po, ilalagay po natin yung bulak. Then Back to the ulit. Bactidol po ulit. Isasawsaw po natin yung bulak dito sa yung bulak sa Bactidol. So gagawin po natin yung declogging ng lalamunan. Ayun ho. Linis-linisin lang ho natin hanggang doon, dulo. Para mawala po Yung lalamunan. Ayun ho, mga sabong. Para malinis yung bakterya doon sa lalamunan. No, Yan. Ayan, na tapos po na. yan. Tapos na. Ayun kasabong, tapos na yung ating pagdedeclogging. Tapos, so yun, paring Patrick. Ito na, tapos na nating i-declog yung ating manok. So, bibigyan natin ng gamot. Enrofloxacin. Ayan. Gawa ito ng Bayer. Enrofloxacin, Baytril. Ayan, ito, proven and tested na gamot na namin to sa mga may sakit. So, ito po, hinahalo po sa tubig. Ngayon, kasi maano yung kanyang sipon, binibigyan po natin 0.1 pa para mas madaling tumalab. Susupahan natin ngayon ng Enro. 0.1 lang. 0.1 lang mga kasabong. Kasabong nga, tama na yun. Sobrang tapang nito, ultimatum kasi ito. Maraming dalang sakit. So yun, bibigyan na natin. Basta po yan. Yan. Ayos na po yun. So, kung wala sila makita na enrofloxacin, anong pwede nating secondary o Pwede naman kung anong mga antibiotic, pwede kahit ano. antibiotic sa halak. Kung ano pong hihiyang sa manok, gagamitin natin. So, tapos na po. Makikita po natin resulta niyan sa mga ilang araw. Makikita niyo na po, kayo naman po makapagsabi. Kung ano ba kung gumaling na siya o nandun pa din. Pero tingin ko naman maliwalas na yung kanyang pakaramdam. So ayun, maraming salamat sa iyo Alvin. Ayun mga kasabong, meron na naman tayo na resolba na isang problema ng ating mga kasabong. So ayun mga kasabong. Ayun mga kasabong, tapos na nating pagdedeclag. So yung mga kasabong, habang nagsushoot tayo, meron tayong mga bisita. Yan sila Boss Bulljack nandito sa atin. Tinitingnan yung mga winner niyang pinatabi dito sa manukan. Kung magaling na kasi yung mga nilaban niya sa Pitmaster dito sa atin pinapagaling. So, Boss Bulljack in the house. Ayun mga kasabong, inuulit ko, maraming salamat sa nag-subscribe, nag-like at nag-share at patuloy na magsusubaybay sa ating Sabong Pinas
YouTube channel. Ayun, maraming salamat sa inyo. At syempre, sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, subscribe na tayo and don't forget hit the bell button. Okay mga kasabong, maraming salamat po. Kita-kits sa ating episode 4 ng ating Sabong Pinas.